Ito ay isang himala sa Isla Pag-asa, Pilipinas. Sa loob lamang ng 48 oras, nabago ang kapalaran ng isang lalawigan. Ang probinsya ng Pag-asa ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung hindi matutupad ng AKIA Pilipinas Geoengineering, APGE, ang kanilang pangako, ipatapon namin ang lahat ng miyembro ng kumpanya ng walang hangganan. Ito ang huling babala mula sa lokal na pamahalaan ng Pag-asa, isang lugar na minsang ipinagmamalaki ang mataas na kita mula sa turismo at yamang dagat. Inakala ng lahat na ang pangako ng APGE ay isang malaking pagyayabang at malinaw na mabibigo sila, ngunit pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang mga kalapit na probinsya tulad ng Cebu, Bohol, at Palawan ay sabay-sabay na sumigaw sa APGE. Sana matulungan din ninyo kami. Kahit ang mga inhinyero mula sa Amerika at Pransya na nagtrabaho doon sa loob ng maraming taon ay nagsabing imposible itong gawin. Paano nagawang makamit ng APGE ang himalang ito sa tinatawag nilang sumpa ng lupain sa loob lamang ng 48 oras? Ngayon, ibubunyag ang nakakagulat na sikreto. Kumusta? Ang pangalan ko ay Hamilo Milo de la Cruz. Sa nakalipas na 10 taon, nagtrabaho ako bilang tagapamahala ng yamang tubig sa Barrio Dalisay, sa hilagang bahagi ng probinsya. Isa lang akong simpleng kawani ng gobyerno, hindi isang politiko o mayaman. Ang buhay ko ay literal na impyerno. Tuwing ika-4 ng umaga, nagigising ako ng mas maaga kaysa sa alarm clock dahil sa kaba. Makakakuha ba kami ng tubig ngayon? Kailangan kong tiyakin na may tubig para sa aking 10 taong gulang na anak na si Narda at asawang si Sarah. Ang paghilamos ay isang luho. Nagbuhos lang ako ng kaunting tubig sa tasa, binasa ang tuwalya, at pinahid ang aking mukha. Isang maliit na lagok lamang ng tubig ang ginagamit ko sa pagsipilyo. Ang pagligo ay nangyayari lang minsan sa isang buwan, at hindi ito lalampas sa 5 minuto. Papa, nauuhaw ako. Ang bulong ni Narda, ang labi ay bitak-bitak sa pagkauhaw. 10 litro bawat pamilya bawat araw. Yan lang ang rasyon namin ng tubig. Sapat lang iyan upang manatiling buhay, wala nang iba pa. Nagsimula ang sumpa ng aming lupain 80 taon na ang nakalipas. Ang mga bato sa ilalim ng lupa dito ay may kakaibang estruktura. Sila ay sumisipsip ng tubig alat mula sa dagat parang espongha. Habang humuhukay kami ng mas malalim, mas maraming tubig alat ang pumapasok. Noong panahon ng lolo ko, may fresh water pa raw dito, sabi ng kasamahan kong si Sid, habang nagbubuntong hininga. Pero sa kasakiman, humukay sila ng masyadong malalim. Naugnay na sa dagat, wala nang balikan. Tuwing Martes ang araw ng distribusyon ng tubig, kailangan kong pumila simula 3:00 ng madaling araw. Kahit ang tubig na desalinated ng kumpanya ng gobyerno ay may maalat na lasa at kulang pa rin ito. Madalas, kailangan pa naming bumili ng tubig sa black market sa halagang 20 piso bawat litro. Mas mahal pa ito kaysa sa gasolina. Reklamo ko. Wala tayong magagawa. Mas nagiging mahalaga ang tubig. Kung ayaw mong bumili, huwag, ang kalmadong sagot ng tindero. Wala akong pagpipilian. Kalahati ng suweldo ko ay napupunta lang sa tubig. Nang gabing iyon, biglang bumagsak si Narda pagka-uwi mula sa eskwela. Narda, Narda. Paulit-ulit kong sigaw, ngunit hindi siya sumasagot. Ang mukha niya ay namumutla, at ang labi niya ay nangangahulugan. Tumawag ako ng ambulansya, ngunit inabot ng 40 minuto bago kami nakarating sa ospital. Parang walang katapusan ang oras na iyon para sa akin. Grabe ang dehydration niya. Kailangan siyang salinan agad, ang sabi ng doktor, seryoso ang mukha. Hindi lang siya ang nagkaganito. Kablimang daaya tapang samadi. Lumampas na sa dash ang bilang ng bata ngayon pa lang. Malaking sakuna ang mangyayari kung magpapatuloy ito. Nang makita ko si Narda sa emergency room, nasira ang puso ko. Hindi ko man lang nabigyan ang sarili kong anak ng isang basong malinis na tubig. Kaya pala, pumasok si Direk Ruben, ang aking pinuno. Sa kuwarto, ang kumpanya ng Pransya, sumuko na rin sa proyekto. Nagtrabaho sila ng 6 na buwan. Pero wala. Isa na namang kabiguan.
Maraming kumpanya na ang sumubok na lutasin ang problema namin. Lahat sila ay bigo. Nagmayabang ang mga Amerikano, Aleman, Briton, at Israelita sa kanilang teknolohiya, ngunit umatras sila nang makita ang istruktura ng aming lupa. Sinumpa talaga ang lugar natin, sabi ni Direk, na momroblema. Baka mas mabuti pang sumuko na lang tayo at lumipat. Pero hindi ko magawa. Ito ang bayan ko. Dito ipinanganak si Narda. Nang gabing iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingala sa madilim na kalangitan. Para itong aming kinabukasan. Bakit kailangang magdusa ang mga bata? Tanging ang hangin lang ang sumasagot sa aking dasal. Isang linggo pagkatapos, lumabas si Narda sa ospital, ngunit tumatatak pa rin sa isip ko ang sinabi ng doktor, baka hindi na siya makayanan sa susunod. Kailangan ng malinis na tubig ang bata. Pauwi na kami nang may narinig akong nakakagulat na balita sa radyo. Sa kalapit na probinsya ng Ilog, nakagawa raw ng isang buong ilog ang Filipino geoengineers dahil sa teknolohiya ng APGE. Ang lugar na 60 taon nang naghihirap sa kakulangan ng tubig ay nagiging isang luntiang oasis na may masaganang pagsasaka. Papa, hindi ba natin pwedeng tawagin din ang mga tao ng APGE para tulungan tayo? Tanong ni Narda. Kumikinang ang mga mata. Kinabahan ako. Ayaw kong magbigay ng huwad na pag-asa na magdudulot lamang ng mas matinding pagkadismaya. Narda, iba ang lupa natin. Mas komplikado kaysa sa ilog. Ngunit hindi ko pa alam noon. Malapit na ring dumating sa amin ang himala. At ang himalang iyon ay lalampas pa sa pinakamatapang naming imahinasyon. Pagkatapos noon, tuwing bubuksan namin ang TV, laging may balita tungkol sa probinsya ng Ilog. Ang malinaw na agos ng tubig na dumadaloy sa tigang na lupa, gawa ng APGE. Hindi ka panipaniwala ang tanawin. Dumadaloy ang malinis na tubig sa gitna ng dating walang buhay na lupa. Naglalaro ang mga bata sa tubig, at dinidiligan ng mga magsasaka ang kanilang mga bukid. Totoo ba yan? Iyan ba talaga ang ilog na kilala natin? Nagdududa ang tanong ni Sarah. Oo, iyan ang ilog. Hindi sila mas mayaman sa atin. Sa katunayan, mas mayaman pa tayo noon, pero ngayon, nagbago na ang lahat. Sa opisina, iyon lang ang pinag-uusapan. APGE? Iyan ba yung mga inhinyerong may lahing Hapon pero Pinoy ang utak? Tawa ni Rashid. Kasamahan namin. Sabi nila, malakas daw sila sa agrikultura, singit ni Sid. Anong kinalaman ng agrikultura sa geology? Magkaibang larangan yan. Ngunit maliwanag ang katotohanan. Tiningnan ko ang opisyal na datos ng gobyerno ng Ilog. 100,000 litro ng produksyon bawat araw. 99% fresh water. At nakasulat doon ang pangalan, Akia Pilipinas Geoengineering. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ako sa isang emergency government meeting na pinamunuan mismo ng gobernador. Alam ninyo na ang tagumpay ng ilog, sabi ng gobernador, madilim ang mukha. Alam ninyo ba ang sinasabi ng mga tao? Tinatanong nila, mas mahina ba tayo sa ilog? Natahimik ang lahat. Alam ng lahat ang mapait na katotohanan. Bakit hindi natin magawa ang ginawa nila, gayong mas mayaman tayo? Walang sumagot. Tiningnan ako ng gobernador. Milo, ikaw ang supervisor ng Barrio Dalisay. Ano sa tingin mo? Gobernador, ang geology sa lugar namin ay talagang iba sa ilog. Ang aming ilalim ng lupa. Ayoko ng excuse. Sigaw ng gobernador. Nag-fail ang ilog sa loob ng 60 taon. Nilutas ng APGE ang problema nila. Bakit hindi natin magawa? Pauwi, matindi ang bigat ng dibdib ko. Sa itaas, hinahanap ang resulta. Sa ibaba, umiiyak ang mga tao sa pagkauhaw. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Narda, habang nagre-review ng aralin niya. Papa, nasaan ba ang kumpanya ng Akia? Doon ba sa Eurasia? Hindi. Anak, taga rito lang. Pero galing sila sa may lahing Hapon na matagal nang nagtatrabaho dito. Siguro, may ganoong klase silang teknolohiya. Ipinakita ko ang mapa. Kinabukasan, may nakakagulat na balita. Kadarating lang ni Direk Ruben mula sa ilog. Sigaw ni Sid. Pumunta raw siya para personal na tingnan.
Sabi niya, totoo raw ang lahat. Nang makita ko si Direk sa hapon, magkahalo ang emosyon sa mukha niya. Milo, nakita ko ng sarili kong mga mata. Iyon ay tunay na himala. Ano pong itsura? Hindi ka pani-paniwala. Talagang may ilog na umaagos sa tuyong lupa. Lumalangoy ang mga bata, sabi ni Derek. Pero alam mo ba ang pinaka nakakagulat? 2 linggo lang ang inabot ng Japanese-Filipino team para makita ang unang tubig. 2 linggo? Uwa. Nag-fail ang mga Aleman sa loob ng 2 taon, ang mga Pranses sa loob ng 1 taon. Ipinakita sa akin ni Direk ang isang larawan. Nakita ko ang mga inhinyero ng APGE kasama ang mga tagapamahala ng ilog. Ito raw si Enger. Mika Santos. Ang team leader. Parang ordinaryo lang siya, sabi ko. Isang babae na tila nasa unang bahagi ng 40s. Oo. Sa una, binaliwala rin siya ng ilog. Pero ngayon, itinuturing na siyang bayani. Biglang tumunog ang telepono. Tawag mula sa tanggapan ng gobernador. Milo, gusto kang makita ng gobernador bukas ng umaga. May mahalagang desisyon. Maghanda ka. Bumilis ang tibok ng puso ko. Posible ba? Posible bang hihingi kami ng tulong sa APGE? Pag-uwi ko, sinabi ko sa pamilya ko na may mahalaga akong meeting kinabukasan. Hindi ko pa alam, anak. Pero ang mga bato natin ay talagang kakaiba, mas komplikado kaysa sa ilog. Malaki ang posibilidad na mag-fail. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Kahit ganoon, subukan natin. Para kay Narda, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naghalo ang pag-asa at takot. Kung mag-fail din ang APGE, mawawala na ang huling pag-asa namin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sinasalamin ng maliwanag na buwan ang lupa. Siguro, ganyan din ang buwan sa ilog. Pero sila, makakatitig sila sa buwan nang hindi nag-aalala sa tubig. Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon. Tahimik kong dasal. Kung nagawa ng ilog, magagawa rin namin. Hindi kailangan naming magawa. Pero sa loob-loob ko, may bumabagabag sa akin. May feeling ako na may masasaktan sa aming pride at magdadala ito sa isang desperadong desisyon. Nang pumasok ako sa tanggapan ng gobernador kinaumagahan, nakakita ako ng hindi inaasahang bisita. Bukod sa mga opisyal, may grupo ng mukhang banyaga ang nakaupo. Milo, ito ang team mula sa Akia Pilipinas Geoengineering, pagpapakilala ng gobernador. Si Enger. Mika Santos. Ang team leader. Nagulat ako. Isang babae, may maikling buhok at salamin, mukhang nasa unang bahagi ng 40s. Mga isiks-ising ko 5 centimeters ang taas. At payat. Magandang umaga po. Ako po si Mika Santos. Bati niya sa perpektong Tagalog. Nagsasalita kayo ng Tagalog? Nag-aral po ako sa Universidad ng Pilipinas ng 1 taon. Mahalaga yan sa pag-aaral ng geology sa ating bansa. Iba na agad ang unang impresyon. Ang lahat ng iba pang dayuhang eksperto ay sa Ingles lamang nakikipag-usap sa pamamagitan ng interpreter. Dumiretso sa punto ang gobernador. Enger. Santos, nasuri niyo na ba ang aming kondisyon? Opo. Naanalisa na po namin ang geological data ng Barrio Dalisay. Ano ang konklusyon ninyo? Naglabas ng tablet PC si Enger. Santos. Sa totoo lang po, mas mahirap po ito ng 3 beses kaysa sa ilog. Napakalalim ng saltwater intrusion. Nagdilim ang mukha ng mga opisyal. Kaya, susuko kayo. Hindi po, ngumiti si Enger. Santos. Sabi ko lang po, mahirap, hindi imposible. Mayroon kaming similar geological structure sa ibang isla at nalutas na namin iyon. Gaano katagal? Nabalitaan namin. 2 linggo lang sa ilog. Kinabahan ang lahat. 48 oras po ay sapat na. Ano? Tumalon ang gobernador sa upuan. 48 oras. Pero sabi mo, mas mahirap kaysa sa ilog. Bakit mas maikli ang oras na hinihiling mo? Gumawa po kami ng bagong teknolohiya, mas mabilis at mas tumpak na ang aming crack tracing system. Sarkastikong tumawa ang isa sa mga opisyal. Napakalaking salita na naman.
Kung mag-fail, sigurado, magmamadali lang kayong tumakas. Kalmadong sumagot si Enger. Santos. Sige po, magpustahan tayo. Kung hindi po namin magagawa sa loob ng 48 oras, kami po ang magbabayad ng lahat ng gastos at papayag kaming ban sa buong Pilipinas sa loob ng 10 taon. Naggulo ang meeting room. Pero kung magtagumpay po kami, hihilingin ko ang nararapat na compensation at buong tiwala at kooperasyon. Ang pagdududa at pagsisiyasat ay aksaya lang ng oras. Tiningnan ako ng gobernador. Milo, bilang supervisor sa site, ano sa tingin mo? Sa totoo lang, sobrang kaba ko. Sobrang maikli ang 48 oras. Pero sumagot ako. Sa tingin ko po, sulit itong subukan. Sige. Pero may kondisyon. Tiningnan ng gobernador si Enger. Santos. Kailangan ninyong tapusin ng eksaktong 48 oras. Kahit 1 minuto lang na late, ipapatapon kayo kaagad. Kaya mo bang ipangako? Wala po akong dahilan para mag-alinlangan, sagot ni Enger. Santos, natapos ang meeting at nagtungo kami sa site. Sa sasakyan, tinanong ko si Eng. Santos, sa tingin niyo po, posible ba talaga ang 48 oras? Milo, alam mo ba ang natutunan namin sa ilog? Hindi teknolohiya ang nagtatakda ng oras, kundi ang tiwala po. Nagtiwala sa amin ang ilog. Kayo po, nagtitiwala ba kayo? Matinding tanong iyon. Pagdating namin sa site, nagsimula agad ang team ng APGE. Nang makita ko ang mga kagamitan nilang ibinaba, napansin kong mas marami ito kaysa sa ginamit sa ilog. Ano po ito? Tanong ko, habang itinuturo ang isang aparato. Iyan po ang Subsurface Penetrating Radar, pinakabagong modelo na aming binuo. 10 beses na mas tumpak kaysa sa dati, ipinagmamalaki ni Enger. Ruel Ru Garcia, isang miyembro ng team. Nagsimulang magtipon ang mga residente ng Barrio Dalisay. Mga dayuhan na naman. Galing daw sa APGE. Gaano kaya sila tatagal? Ang mga tingin nila ay puno ng pagdududa. Napakaraming beses na kasi silang nabigo. Dumating din si Narda pagkatapos ng klase. Papa, iyan ba ang mga tao ng APGE? Oo, anak. Bakit ang kaunti nila? Ang ibang team, ang dami-dami nilang tao. Narinig ni Enger. Santos ang sinabi ni Narda at lumapit. Kumusta? Anong pangalan mo? Napi 8080 Asian 9. Narda po. Ang ganda ng pangalan mo. Narda, hindi ibig sabihin na maganda ang resulta dahil maraming tao. Mahalaga ang skill. Naglabas si Enger. Santos ng isang bagay mula sa bulsa niya. Chocolate na may lasang mango. Kainin mo. Galing sa amin. Salamat po. Masayang tinanggap ni Narda. Ate, magkakaroon po ba talaga ng tubig sa baryo namin? Hinaplos ni Enger. Santos ang ulo ni Narda. Maghintay ka lang ng kaunti. Sisiguraduhin kong makakainom ka ng malinis na tubig. Uminit ang puso ko sa sinabi niya, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba ko. 48 oras. Posible ba talaga? Nang lumubog ang araw, nagsimula na ang masinsinang trabaho. Handa nang magpuyat ang team ng APGE. Milo, pakiusap, makakagawa ka ba ng malakas na kape? Tanong ni Enger. Santos. Opo, syempre. Pero mahal din sa amin ang kape. Mahal kasi ang tubig. Alam ko. Pero malapit na. Makakainom na kayo ng kape hanggang gusto ninyo. Nakakamangha ang tiwala niya. Hindi pa man nagsisimula, parang sigurado na siyang magtatagumpay. Enga. Santos, bakit po a 48 oras ang deadline? Milo. Ang urgency ang pinakamahusay na stimulus. Ang pressure ng 48 oras ang magpapalabas ng pinakamahusay sa amin. Ganoon nagsimula ang unang gabi. Tiningnan ko ang relo ko, 8:00 ng gabi. Eksaktong 48 oras. Nagsimula na ang countdown ng kapalaran. Ang unang 12 oras ay ginamit sa exploration. Walang humpay na umandar ang mga kagamitan ng APGE. Milo, halika rito, tawag ni Enger. Ru Garcia, mga 3:00 ng madaling araw. Sa screen, may komplikadong graph na nakita. Ano po yan?
150 metro sa ilalim ng lupa. Nakikita mo ba? May kakaibang cavity rito. Tiningnan kong mabuti ang screen. Iba talaga ang kulay. Ibig sabihin, may freshwater reserve? Hindi pa sigurado, pero malaki ang posibilidad. Lumapit si Enger Santos. Nagpuyat siya, ngunit hindi siya mukhang pagod. Nakita na namin. Tama ang kalkulasyon ko. Ang geology ng bansa ninyo ay hindi lang espongha, kundi maze. At sa isang bahagi ng maze na iyan, may pocket ng malinis na tubig na nakakulong. Ito ay isang nakakagulat na pagtuklas. Ang hindi namin natukoy sa loob ng mga dekada, naibunyag niya sa loob lang ng 2 oras. Pero may problema, sabi ni Enger. Rue, nag-aalala. Ang freshwater layer na ito ay ganap na napapalibutan ng tubig alat. Isang mali lang. Maghahalo ang lahat. Tumango si Enger Santos. Kaya, kailangan natin ng tumpak na operasyon, parang surgery. Biglang dumating ang isang government inspector. May nakita na ba kayo? Tanong niya. Mayabang. Nagsasaliksik pa po. 12 oras na. Ito pa lang. Mukhang mag-fail na naman. Tumawa ang inspector at umalis. Nag-init ang mukha ng mga Filipino engineers. Huwag ninyong pansinin. Paghihikayat ni Enger Santos. Ituloy natin ang trabaho. Ang susunod na 6 na oras ay ginamit sa paggawa ng 3D model, isang perpektong replika ng istruktura ng lupa. Ang galing! Hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Napakadetalyado ng 3D model sa screen. Nakikita ko na ang mga veins sa maze ng mga bato. Milo, 80 taon na ang nakalipas. Tanong ni Enger Santos. Naghanap ako sa bodega at nakita ko ang isang mapang puno ng alikabok. Ikinumpara ni Enger Santos ang mapa sa 3D image. Kumikinang ang mata niya. Ito, 80 taon na ang nakalipas. Oasis pa ito. Siyempre, may fresh water noon. Ngayon, lumubog lang sa ilalim. Kahit na natatakpan na ng tubig alat sa ibabaw, mayroon pa ring malinis na tubig sa ilalim. Lumipas ang 11 oras. Sa wakas, nagsimula na ang paghukay, ngunit biglang dumating ang mga administrator. Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay ng pahintulot na maghukay ng walang permit? Ito po ay ayon sa plano, kalmadong sagot ni Enger Santos. Kailangan ninyong magsumite muna ng dokumento, itigil ang trabaho, kayo mismo ang nagsabing o 48 oras. Nagsimula ang argumento, at lumipas ang oras. Lumabas ako. Ako, bilang site supervisor, ang nagbibigay ng pahintulot. Kung magkaroon ng problema, ako ang sasagot sa lahat. Kaya mo ba talagang panagutan, Milo? Isusulat ko sa papel ang garantiya. Tumahimik ang mga administrator at umalis. Tumingin sa akin si Enger Santos, nagpapasalamat. Nagpatuloy ang paghukay. 50 metro, 100 metro. Habang bumababa ang drill, tumaas ang tension. Itigil! 120 metro, may moisture na nakita, sigaw ni Enger. Rue, nagpigil ang lahat ng hininga. Umakyat ang sample. Personal itong chinek ni Enger Santos sa analyzer. Salinity 0.3%. Maalat pa rin. Kailangan pang humukay ng mas malalim. May kaunting pagkadismaya, ngunit may pag-asa rin. Hindi bababa sa mas mababa ang salinity kaysa sa tubig alat. Lumipas ang 24 oras. Eksaktong kalahati ng oras. Wala pa ring malinis na tubig. Nagsimulang magtipon ang mga residente. Mag-fail na naman. Sabi ko na nga ba, sinumpa talaga ang lugar natin. Ngunit hindi sumuko ang team ng APGE. Engo Santos, baka gusto niyo munang magpahinga. Nag-aalalang sabi ng isang miyembro ng team. Umiling si Enger Santos. Wala na tayong oras. Mahanto sa hakat na. Biglang dumating si Narda. May hawak siyang kung ano. Ate, kainin niyo po ito. Gumawa po kami ng cashew nuts, Kasoy. Kakaunti lang po ang nagawa namin kasi kulang sa tubig. Pero sa tingin ko, lalakas po kayo. Naluha ang mata ni Enger Santos. Salamat, Narda. Mukhang masarap.
Naghati-hati ang mga inhinyero sa snack. Lumabas ang ngiti sa pagod nilang mukha. Narda, maghintay ka lang ng kaunti. Makakainom ka na ng malinis na tubig. Lumipas ang 30 oras. Sa wakas, nagkaroon ng breakthrough. Bumababa ang salinity. 0.1%. 0.05%. Sigaw ni Enger. Ru tuwang-tuwa. Nagtipon ang lahat sa harap ng monitor, ngunit may bagong problema. Masyadong malakas ang pressure ng tubig alat. Kailangang maglagay ng barrier. Alam ko. Pero 18 oras na lang ang natitira. Ang normal na pag-install ng barrier ay 10 oras-oras. Kaya natin, sabi ni Enger. Santos, desidido. Gagamitin natin ang aming rapid curing polymer. Isa na namang nakakagulat na teknolohiya. Ano ba talaga ang dinala ng mga taong ito? Biglang tumunog ang telepono ko. Mula sa gobernador. Milo, kumusta ang sitwasyon? Malapit na ba sila? Opo, gobernador. Pero naubos na ang oras. Kung mag-fail sila tapos ka na rin, alam mo yan. Tumindi ang pressure, ngunit nakakagulat, wala akong takot. Nakita ko ang team ng APGE. At sigurado ako, iba ang mga taong ito. Magagawa nila. 10:00 ng gabi, 28 oras pagkatapos magsimula ang trabaho. 20 oras na lang ang natitira. Barrier handa na. Simula ng injection ng rapid curing polymer. Ang bagong teknolohiyang ito ay nakakamangha. Nang iniksyonan ang special polymer sa mga crack ng bato, nag-react ito sa tubig alat at agad na tumigas. Paano po ito posible? Tanong ko. Ito po ay binuo sa loob ng 5 taon sa pakikipagtulungan sa mga marine scientists ng Pilipinas. Kapag dumikit sa tubig alat, tumitigas ng husto sa loob lang ng 10 minuto, paliwanag ni Enger. Ru, ipinagmamalaki. 2:00 ng madaling araw, umabot sa 150 metro. Nagpigil ang lahat ng hininga. Simula ng pressure test, personal na pinaandar ni Enger. Santos ang valve. Sa una, walang lumabas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Biglang, nagsimulang tumulo ang malinaw na tubig. Tubig! Sigaw ng isang tao. Kinuha ni Enger. Santos ang tubig sa nanginginig na kamay at inilagay sa analyzer. Salinity 0.01%. Pinakamalinis na fresh water. May malakas na hiyawan, ngunit nanatiling kalmado si Enger. Santos, masyado pang maaga. Kailangang tiyakin na stable ang daloy ng tubig. Pagkalipas ng 3 oras, sinukat nila ang flow rate ng balon. 2,000 litro bawat oras. 3,000 litro. 5,000 litro hindi ka pani-paniwalang numero. Bakit nangyayari ito? Dahil po sa pressure difference. Dahil hinarangan ng barrier ang tubig alat, itinutulak ng freshwater layer ang sarili nito pataas. 5:00 ng umaga. Sa wakas, ininom ko ang unang inumin, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso. Matamis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 80 taon, nakatikim ako ng tunay, matamis, at malinis na tubig. Umiyak ako. Narda. Narda. Nasaan ka? Ginising ko ang anak kong natutulog. Tumalon ang bata, tinitigan ang tubig. Papa, tubig ba talaga iyan? Oo, anak. Inumin mo. Maingat na lumagok si Narda. Papa, matamis. Ang tamis. Tumalon sa tuwa ang bata. Nang makita ko siya, parang nabayaran ang lahat ng paghihirap ko. Kumalat ang balita sa buong baryo. Kahit madaling araw pa, nagsimulang magtipon ang mga tao. Totoo ba? Talaga bang may tubig? Umiyak ang mga matatanda habang nilalasahan ang tubig. Ito ang lasa ng tubig na ininom ko noong bata pa ako. Pinakinggan ng Diyos ang aming dasal. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Kinaumagahan, muling dumating ang mga inspektor. Anong ginagawa ninyo rito? Sino ang nagbigay ng pahintulot na magbigay ng tubig ng walang inspection? Pero malinis po ang tubig. Kailangan itong inumin ng mga tao. Hindi pa verified. Kung may mangyari, kayo ba ang mananagot?
Sinubukan nilang harangan ang site. Hindi pwede, lumabas si Enger. Santos, ang tubig na ito ay absolutely safe. Ako ang gumagarantiya. Sino ka para maggarantiya? Ako po ay isang water safety expert na lisensyado ng World Health Organization, WHO. Ipinakita ni Enger. Santos ang sertipiko. Nag-alinlangan ang mga inspektor. Gayunpaman, kailangan ang procedure. Nangangahas ba kayong pag-usapan ang procedure sa harap ng mga taong namamatay sa uhaw sa loob ng 80 taon? Matindi ang boses ni Enger. Santos, ang tubig ay pag-aari ng publiko at walang sinuman ang pwedeng kumuha nito. Umatras ang mga inspektor. 8:00 ng umaga, personal na dumating ang gobernador sa site. Komplikado ang ekspresyon niya. Talaga bang nagtagumpay kayo? Sige po, gobernador. Subukan po ninyo. Ininom ng gobernador ang tubig. Lumaki ang mata niya. Ito ang tubig na lumabas sa lupa natin. Busagar jaling apa alabal. Lumaki ang tubig na lumabas sa lupa natin. Opo. At halos walang katapusan ang reserve. Walang katapusan. Ipinakita ni Enger. Santos ang data. Ang freshwater reserve na ito ay napakalaki. Kung maayos ang management, kayang bigyan ng tubig ang buong probinsya ng pag-asa. Nawalan ng salita ang gobernador sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niya, humihingi ako ng tawad sa pagdududa ko sa inyo. Buong puso akong nagpapakumbaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong yumukod ang isang opisyal. Ayos lang po. Ang mahalaga, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Enger. Santos. Tiningnan ng relo niya. 36 oras na ang lumipas. 12 oras na lang ang natitira. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Kailangan naming patatagin ang system at maghanda sa expansion. At tiningnan ni Enger. Santos Sinarda. Tinupad ko ang pangako ko. Anak. Makakainom ka na ng malinis na tubig araw-araw. Tumakbo si Narda at niyakap si Enger. Santos. Salamat po Ate Mika, ang galing-galing ninyo. Biglang tumunog ang telepono. Nakita mo ba ang balita? Talaga bang may tubig sa baryo natin? Oo, totoo. Hindi na tayo mag-aalala sa tubig. Umiiyak din ang asawa ko. Pagdating ng hapon, may nakakagulat na nangyari. Tumulong ang mga lalaki sa pagdadala ng kagamitan. Naghanda ang mga babae ng pagkain. Isang matandang babae ang nagdala ng isang lumang water jar. Ito ang jar na 100 taon na. Namaka ang badnani, minana ko pa sa nanay ko. Pangarap ko lang na mapuno ito ng tunay na tubig. Personal na pinuno ni Enger. Santos ng tubig ang jar. Lola, araw-araw na po kayong makakainom ng ganitong tubig simula ngayon. Sana biyayaan kayo ng Diyos, sabi ng matanda. Nang sumapit ang gabi, may isa pang himala. Team leader, patuloy na tumataas ang flow rate. Lumampas na sa 10 litro bawat oras. Balita ni Enger. Ru. Nagulat ang lahat. 5 beses na mas mataas kaysa sa inaasahan. Mas komplikado pala ang underground structure kaysa sa inakala. Mukhang magkakakonekta ang ilang freshwater layers. 6:00 ng gabi, 46 oras na ang lumipas. Dumagsa ang mga reporter mula sa buong mundo. Paano ninyo nagawa sa loob lang ng 48 oras? Mas mahirap ang kondisyon dito kaysa sa ilog. Nagbigay ng interview si Enger. Santos. Mahalaga ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang tao. Naging posible ito dahil nagtiwala at tumulong sa amin ang mga tao ng bansang ito. Ano ang plano ninyo sa hinaharap? Ipalaganap ang teknolohiyang ito sa buong bansa upang wala nang sinuman ang maghirap pa dahil sa tubig. 8:00 ng gabi. Eksaktong 48 oras. Nagbigay ng opisyal na pahayag ang gobernador. Tinupad ng mga Filipino engineers ang kanilang pangako. Hindi lang. Lumampas pa sila sa pangako. Nagsimulang sumigaw ang libu-libong tao na nagtipon sa plaza. APGE, APGE, APGE. Katabi ko, nakatayo si Enger. Santos at ang team niya, masaya ang mukha. Makaaalis na po kayo sandali, hindi po ba?
Tanong ko. Tumawa si Enger. Santos. Hindi pa. Simula pa lang ito. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na trabaho. Nang gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa 45 taon, naligo ako ng husto. Habang umaagos ang tubig, naisip ko, may himala. At ang himalang iyon ay dumating sa pamamagitan ng isang Filipino engineer. Hindi nagtagal ang tagumpay. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimula ang hindi inaasahang pag-atake. Ito ay scam. Kung pag-atake, turak palin ning turakong posis. Niloloko tayo ng mga taga-APGE. Pag-aangkin ni Kagawad Lito Macaraeg, isang maimpluwensyang counselor sa Elders Council. Isipin nyo, ang hindi nagawa sa loob ng 80 taon, nagawa sa 48 oras. May sense ba yan? Pero totoo namang umaagos ang tubig, hindi ba? Pagtutol ko, iyan ay trick. Nagtago sila ng fresh water sa ilalim ng lupa at nagpapakitang tao lang sila. Sa kabila ng walang kuwentang pag-aangkin, may ilang naniwala. Oo, sa ilog. Sa una, maganda, pero nagkaroon daw ng problema. Sigurado, pinupuntirya lang nila ang underground resource natin. Nagsimulang kumalat ang tsismis. Bumisita ako kay Enger. Santos. Kumakalat ang ganitong tsismis. Ano ang gagawin ninyo? Inaasahan ko na yan. Kalmado niyang sagot. Natural lang ang takot sa bago. Kailangang patunayan natin sa katotohanan. Gagawin nating transparent ang lahat. Kinabukasan, gumawa ng matapang na desisyon si Enger. Santos. Nag-install sila ng real-time monitoring system na makikita ng lahat. 24 oras? Kailangan ba talaga yan? Sabi ko, ang tiwala ang pinakamahalaga. Kailangan nating patunayan na wala tayong itinatago. Isang malaking screen ang inilagay sa plaza ng baryo. Ipinapakita ang quality at quantity ng tubig na in-supply sa real time. Ngunit hindi tumigil si Macaraeg. Maaari ring manipulated ang numero. Hinihiling namin ang isang independent investigation. Sumang-ayon si Enger. Dumating ang investigation team. Nagdala si Macaraeg ng 30 katao. Sisiguraduhin naming masisiyasat ang bawat sulok. Ipinakita ng team ng APGE ang lahat, pati na ang teknolohiya. Ito po ang blueprint ng barrier, paliwanag ni Enger. Rue. Ngunit hindi nakinig si Macaraeg. Masyadong komplikado. Gusto ninyo lang kaming lituhin. Biglang dumating si Narda. Tito, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Totoo po ang tubig. Umalis ka riyan. Ang nanay ko po, sa unang pagkakataon, nagluto ng may malinis na tubig. Sabi niya, 1 taon na raw siyang hindi nakagawa ng ganon. Bakit kayo naniniwala sa kasinungalingan? Sa sandaling iyon lumabas si Enger. Santos. Macaraeg, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Takot ka ba na huwad ang tubig? O may iba pa? Matindi ang tanong. Anong kinatatakutan ko? Pagbabago. Takot kang masira ang order na umiral sa loob ng taon. Iyon ay on point. Ginamit ni Macaraeg ang kakulangan ng tubig upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa supply ng tubig. Anong alam mo? Alam ko na naranasan din ng aming lahi ang ganitong proseso, kalmadong sabi ni Enger. Santos. Naging masama ang atmosphere. Nagsimulang takutin ng mga taga-suporta ni Macaraeg ang mga Filipino engineers. Umalis na kayo ngayon din. Scam. Sa sandaling iyon may nakakagulat na nangyari. Lumabas si Lolo Basilio, ang 95 taong gulang na pinakamatandang elder ng baryo. Lito, tumigil ka, sabi niya. Lolo, niloloko po tayo ng mga iyan. Nabuhay ako ng 95 taon. Dahan-dahang lumapit si Lolo Basilio, kumuha ng tubig, at tinitigan niya si Macaraeg. At alam ko kung paano mo ginawang monopolyo ang pagbebenta ng tubig at kumita ka. Oras na para tumigil ka. Ang pahayag na iyon ay parang bomba. Namula ang mukha ni Macaraeg. Anong sinasabi ninyo? Kalahati ng tubig na kumakalat sa black market, sa bulsa mo napupunta. Akala mo ba hindi ko alam? Kaya katakot na totoo ang tubig na ito. Dahil tapos na ang negosyo mo, nagsimulang magbulungan ang mga tao.
Niloloko pala tayo ng lalaking iyon. Ang mga taga-APG, hindi sila nangangailangan ng pera. Gusto lang nila tayong tulungan. Tiningnan ng elder si Enger. Santos. Salamat. Nagpapasalamat ako ng taos puso. Nagbago ang mood ng crowd. Itinaboy si Makaraeg at ang kanyang mga kasama. Nahihiya. Nang gabing iyon, may tawag mula sa gobyerno. Milo, pinapatawag ka ng gobernador. Nagmamadali. Nang dumating ako sa tanggapan ng gobernador, may hindi inaasahang bisita na naghihintay. Ang special envoy ng Pangulo ng Pilipinas. Personal na interesado ang Pangulo sa proyektong ito. Personal na. Pupunta siya sa site bukas. Ito ay napakalaking balita. Personal na pupunta ang pinuno ng estado. Sinabi ko sa team ng APGE ang tungkol sa pagbisita ng pinakamataas na opisyal. Nang gabing iyon, kinausap ko si Enger Santos tungkol sa pagbisita ng Pangulo. Napakalaking karangalan. Hindi po ba kayo nag-aalala? Bakit po? Ginawa lang namin ang trabaho namin. Nakakagulat na babae. Kinaumagahan, may bagong problema. Team leader. May error sa system. Tumakbo si Enger. Ru, may sumira ng kagamitan kagabi. Sigurado, gawa ni Makaraeg. Papunta na ang Pangulo. Ano ang gagawin natin? Maaayos namin. Kailangan lang ng kaunting oras. Nagsimulang magtrabaho ng husto ang team ng APGE sa pag-aayos. Pagkalipas ng 4 na oras, nang dumating ang Pangulo kasama ang napakalaking entourage, katatapos lang nila ng pag-aayos. Iyan ba ang team ng APGE? Tanong ng Pangulo. Lumapit siya kay Engar Santos. Nabalitaan ko, gumawa kayo ng himala sa loob ng 48 oras. Ginawa lang po namin ang aming makakaya, Pangulo. Sa sandaling iyon, umandar ang naayos na system at isang malakas na agos ng tubig ang bumulusok mula sa pip. Personal na nilasahan ng Pangulo ang tubig. Ang galing! Napakalinis na tubig. Nakipagkamay siya kay Enger Santos. Sa ngalan ng lahat ng mamamayan, nagpapasalamat kami sa inyong tulong. At idineklara ng Pangulo, ngayon, idineklara ko ang Akiya Pilipinas Geoengineering bilang strategic partner ng ating bansa sa sektor ng water resource technology. Isang makasaysayang sandali. Nang sumapit ang gabi, dumating ang balita na inaresto si Makaraeg sa sabotage. Milo, tawag ni Enger Santos. Bukas, magsisimula na ang tunay na trabaho. Siyempre, napuno ako ng pag-asa. Talagang magsisimula na ang isang bagong panahon. Ang mga sumunod na buwan at taon ay sumunod sa lohika ng orihinal na kwento. Ang pagtatatag ng Joint Research Institute, ang pag-aaral ni Narda sa University sa Maynila at Japan, ang pagbabago ng probinsya, mula sa pagiging importer ng tubig patungo sa exporter ng agrikultura at sentro ng water resource technology, at ang pagpapalawak ng tulong sa mga bansang Aprikano ang daloy ng kuwento ay nanatiling pareho. Pagkalipas ng 3 taon, naging direktor ako ng water resources. Sa labas ng bintana ng opisina ko, nakikita ko ang nagbago na hitsura ng kabisera. Direk, narito na po si Narda, sabi ng sekretary. Pumasok sa opisina ang isang eleganteng 2 taong gulang na Narda. Kadarating lang niya mula sa Japan dahil sa isang exchange program. Direktito, bati niya, mapaglaro. Kumusta sa Japan? Sobrang galing po. Tingnan niyo po ito. Ipinakita niya ang isang sertipiko nagwagi siya ng grand prize sa National Student Chemistry Olympiad para sa kanyang water purification project. At ito po, recommendation letter para sa postgraduate program sa UP Los Baños at Tokyo University. Gusto ko pong mag-aral doon. Inirekomenda po ako ni Prof. Mika Santos. Si Enger Mika Santos ay naging professor na ngayon at director ng Joint Akiya Pag-asa Research Institute. Ang institute ay nagdaos ng isang malaking event upang ipagdiwang ang 3 anibersaryo ng Rebolusyon sa Tubig. Ang mga delegado mula sa buong Asya ay dumalo. Sa malaking screen ipinakita ang isang video ang tigang na lupa ay naging berdeng bukid. Ngayon nakamit ng probinsya ang 100% self-sufficiency sa malinis na tubig.
500 hydroponic farms, 50,000 bagong water-related jobs. Lahat ng numero ay himala. Sa gitna ng palakpakan, umakyat sa stage si Director Santos. Naalala po ba ninyo ang matapang na bet na 48 oras? 3 taon na ang nakalipas. Pero nagawa po namin. Ito ang tagumpay ng teknolohiya at tiwala. Pagkatapos, may hindi inaasahang anunsyo. Nagdesisyon ang gobyerno na ibigay ang water resource technology ng libre sa 10 bansa sa Africa. Napuno ng malakas na palakpakan ang lugar. Umakyat ako sa stage at nagpaliwanag. Oras na po para ibahagi natin ang tulong na natanggap natin. Tulad ng ginawa ng APGE sa atin noon. Nang gabing iyon, nasa Barrio Dalisay ako. Naglibing kami ng isang bagong time capsule para sa mga future scientists. Naglagay si Narda ng isang research journal na puno ng mga ideya niya tungkol sa future water technology na inisip ng isang 10 taong gulang. 20 taon mula ngayon, titingnan ko kung natupad ko ang mga pangarap ko. Inilagay ng mga bata ang kanilang mga pangarap sa capsule. Gusto kong maging water robot engineer. Gusto kong maging desertification expert. Sabi ni Lolo Basilio, na 98 taong gulang na ngayon. Nabuhay ako ng halos 100 taon, at isa lang ang natutunan ko. Ang tubig ay buhay, at ang pagkakaibigan ay walang hanggan. Tulad ng pagkakaibigan na ipinakita ng mga taga-APGE at ng ating mga mamamayan. Pauwi, nagtanong si Narda, "Tito, makakapag-aral ba talaga ako sa Japan?" "Siyempre, anak. Susuportahan namin ang pangarap mo. Gusto ko pong maging scientist na lulutas sa water problem sa buong mundo tulad ni Professor Santos." "Kaya mo yan. Nagsisimula ka na." Paglampas namin sa airport, nakita ko ang isang bagong sign. Pag-asa Akiya Friendship Bridge. Pag-uwi ko, nanonood ng balita ang asawa ko. "Napakalaki ng pride ko sa iyo. Simula pa lang ito, mahal. Marami pa tayong kailangang gawin." Bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lugar kung saan unang bumulusok ang tubig, 3 taon na ang nakalipas ay ngayon, ay isang maliit na parke na. Ang pangalan ng parke ay Parke ng Himala. Nagring ang cellphone ko. Mensahe mula kay Director Santos. "Darating ang delegasyon mula sa Kenya bukas. Oras na para ibahagi natin ang himala natin sa kanila." Nagreply ako, "Handa na po. Gumawa tayo ng bagong himala." Ang 48 oras na hamon ay naging isang walang hanggang pamana sa loob ng 3 taon, at ngayon, nagsisimula na itong kumalat sa buong mundo. Ang himala ng tubig na nilikha ng mga Pilipino ay hindi katapusan ng kuwento, kundi isang bagong simula. At ang pagkakaibigang malinaw tulad ng tubig ay patuloy na aagos magpakailanman.